Si Cassie, 26 years old, ay bagong pasok pa lamang sa mundo ng pagiging asawa. Kamakailan lang sila ikinasal ni Lawrence at dahil kapos pa sa ipon, napagdesisyonan nilang makitira muna sa bahay ng mga magulang nito. Hindi maliit ang bahay, kasama nila roon ang kuya ni Lawrence na si Max at ang asawa nitong si Lena. Dito muna kayo, sabi ni Mama habang inaayos ang mesa. Hindi naman masikip, mas masaya ang may kasama. Opo, sagot ni Cassie. Salamat po talaga ma ha. Sa unang mga araw, maayos ang lahat. Tahimik si Papa, maalaga si Mama, palabiro si Max at palaging nakangiti si Lena. Walang dahilan para maghinala. Wala ring senyalis ng kakaiba. Isang gabi, habang nakahiga si Cassie sa tabi ni Lawrence, may narinig siyang mahinaong tunog mula sa kabilang kwarto. Parang may nag-uusap. Mahina. Si kuya siguro at si ate. Bulong niya. Oo, sagot ni Lawrence ng antok na antok. Hayaan mo na. Gusto na nga raw nilang magkaanak eh. Hindi na nagsalita si Cassie. Ipinasya niyang ipikit ang mga mata. Ngunit naramdaman niyang paglapit ni Lawrence ang presensya nitong pamilyar at ligtas. Sa gabing iyon, tila may dalawang lihim na nangyayari sa isang bahay. Dahil sanay si Cassie sa puyat, madalas siyang gising kapag tulog ng lahat. Isang madaling araw, may narinig siyang kaluskos mula sa kusina. May pumasok kaya? Mahina niyang tanong sa sarili. Lumabas siya ng kwarto. Walang dalang ilaw. Ngunit paglingon niya sa kusina, natigilan siya. Si Papa Roy ay nandoon. At kaharap niya, si Lena. Magkalapit. Masyadong magkalapit. Hindi niya narinig ang usapan nila. Ngunit malinaw ang kilos. Nakita niyang hinawakan ni Papa ang braso ni Lena. Hindi ito umatras. Sa halip, sumunod lamang ito habang papasok sila sa kwarto. Nanatili si Cassie sa kinatatayuan niya. Tila napako ang paa sa sahig. Ilang sandali pa, ang tanging narinig niya ay ang pagsara ng pinto at ang mga tunog na nagpapatunay sa hindi niya gustong paniwalaan. Tahimik siyang bumalik sa kwarto nila ni Lawrence. Hindi pwedeng mangyari to. Bulong niya habang nakahiga. Paano? Paano nila nagagawa? Kinabukasan, normal ang lahat. O iyon ang gusto nilang ipakita. Nagkakasabay silang lahat sa almusal. May tinapay, may kape, may mga tawanan. Si Max ay abalang nagkakwento. Si Mama ay nag-aabot ng ulam. Si Papa ay tila walang iniintinding anuman. Napatingin si Cassie kay Lena. Maayos ang buhok nito. Malinaw ang balat. At parang walang bakas ng kagabi. Napansin niyo ni Lena. Uy, sabi nito. Bahagyang tumawa. May problema ba? Ah, wala. Sagot ni Cassie. Pilit na kalmado. Napansin ko lang, parang ang fresh mo lagi. Anong secret mo? Napangiti si Lena. Tila proud pa. Ay, simple lang. Skincare lang talaga. Gusto mo, send ko sa'yo mamaya? Oo, sagot ni Cassie. Sige, kung may makakakita sa kanila, iisiping maayos ang lahat. Isang pamilyang sabay-sabay kumakain. Walang bahid ng problema. Pero si Cassie, alam niyang nakita niya. At habang nagpapatuloy ang almusal, dala niyang bigat ng isang lihim na hindi niya alam kung kanino maaaring sabihin. O kung dapat ba talagang sabihin. Ilang araw na ring tahimik ang bahay. Walang mga tunog na dati buwabagabag sa isipan ni Cassie. At kahit paano'y inisip niyang baka mali lang hinala niya noon. Ngunit isang madaling araw, bandang 2:00, nagising siya dahil nauhaw. Tahimik ang buong bahay. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, kumuha siya ng baso at nagsali ng tubig. Nang biglang may narinig siyang malakas na ingay mula sa kabilang kwarto. Napatigil siya. Hindi na siya nagtagal. Mabilis niyang ininom ang tubig. Halos hindi na nalasahan. At nagmamadaling bumalik sa kwarto nila ni Lawrence. Isinara niya ang pinto ng marahan. Saka lamang nakahinga ng maluwag. Tumingin siya sa asawa. Mahimbing ang tulog nito. Parang walang alam sa anumang nangyayari sa labas ng kwartong iyon. Mas mabuti na lang. Bulong ni Cassie sa sarili. Bumalik siya sa trabaho matapos ang ilang oras. Ngunit hindi siya makapag-focus. Paulit-ulit sa isip niyang mga naririnig at nakikita niya sa bahay na iyon. Nang matapos ang shift niya, agad siyang nahiga.
Isang hapon, habang magkatabi silang nakaupo ni Lawrence, hindi na niya napigilan ang sarili. Love, maingat niyang simula. Wala bang balak na bumukod si Kuya Max? Napatingin si Lawrence sa kanya, ngunit agad ding ibinalik ang tingin sa cellphone. Bakit? Tanong nito. Wala lang. Sagot ni Cassie. Parang masikip na rin kasi minsan eh. Huminga ng bahagya si Lawrence. Alam ko, sabi nga nila kapag nagkaanak na sila, lilipat na rin sila niyan. Bakit nandito pa rin si Ate Lena kahit madalas wala si Kuya? Tanong pa niya. Gusto raw ni Mama na may kasama siya. Sagot ni Lawrence. Lagi kasing wala si Kuya dahil sa trabaho. Tumango si Cassie. Kahit hindi siya kumbinsido, tahimik na lamang siya. Alam niyang ayaw niyang maging sanhi ng gulo. Nakikitira lamang sila. Yun ang paulit-ulit niyang paalala sa sarili. Ilang araw matapos yun, hindi sila umuwi ng bahay. Birthday ni Cassie at inilabas siya ni Lawrence. Kumain sila sa isang restaurant sa Maynila at nagpasya ring magpalipas ng gabi roon. Habang kumakain sila, muling bumalik ang mga tanong sa isip ni Cassie. Love, bigla niyang sabi, saan ba nagkakilala si Kuya Max at si Ate Lena? Sa bar. Sagot ni Lawrence. Dito rin sa Maynila. Talaga? Bahagyang taas kilay ni Cassie. Oo, dagdag ni Lawrence. Tutol pa nga si Mama noon pero wala na siyang nagawa. Desisyon ni Kuya yun si Papa? Tanong ni Cassie. Anong sabi niya? Sandaling natahimik si Lawrence bago sumagot. Wala, hindi naman siya nakikialam. Bakit? Hindi na napigilan ni Cassie. Stepdad lang kasi namin siya. Paliwanag ni Lawrence. Di siya yung totoong tatay namin. Napatingin si Cassie sa kanya. So hindi niya siya biological father? Hindi. Sagot ni Lawrence. Pero siyang nagpalaki sa amin. Bata pa lang kami noon. Asawa na siya ni Mama. Nasaan na yung totoong papa mo? Tanong pa ni Cassie. Mas mahinahon na ngayon. Bahagyang napabuntong hininga si Lawrence. Di ko alam kung buhay pa. Iniwan na kami nun May ibang babae. Ayoko na siyang hanapin pa. Tumango si Cassie. Mas lalo niyang naramdaman na marami pa pala siyang hindi alam sa pamilyang pinasok niya. Matapos ang hapunan, dumiretso sila sa hotel. Doon nila ipinahingang katawan at isipan. Isang gabing malayo sa bahay. Malayo sa mga tanong. Kinabukasan, bago sila umuwi, nag-aayos si Cassie ng kanilang mga gamit. Isa-isang isinilid ang mga damit, maingat at mabagal. Sa gitna ng ginagawa niya, napatingin siya kay Lawrence, nakaupo sa kama. Tahimik at abala sa sarili niyang iniisip. At sa sandaling iyon, mas lalong bumigat ang mga tanong na hindi pa rin niya masabi. Habang pauwi sila mula sa Maynila, tahimik si Cassie. Hindi niya mapigilan ang mga tanong na matagal nang umiikot sa isip niya. Sa huli, pinili niyang magsalita. Dahan-dahan, parang biro. Love, sabi niya habang nakatingin sa daan. Paano kung malaman mong may iba ring kinakasama si Papa? Agad na palingon si Lawrence sa kanya. Ha? Papalayasin namin siya. Diretso nitong sagot. Maya-maya'y sumeryoso ang tono. Bakit mo natanong yan? May alam ka ba? May nakita ka ba? Mabilis umiling si Cassie. Wala. Sabay pilit na tawa. Curious lang. Iniisip ko lang kung anong gagawin ko kung ikaw naman ang gumawa nun. Kumbaga, kumukuha lang ako ng idea sa'yo. Napubuntong hininga si Lawrence. Hindi ko gagawin yun. Sagot nito bago muling tumutok sa pagmamaneho. Pagbalik nila sa bahay, sinalubong agad si Cassie ng mainit na asikaso ni Mama. Tinulungan siyang mag-ayos ng gamit. Tinuruan sa kusina at paulit-ulit na sinasabing huwag siyang mahihiya. Dahan-dahan lang, sabi ni Mama habang inaabot ang sandok. Hindi mo kailangang alam lahat agad. Ngunit sa isang sulok ng kusina, may ibang matang nakamasid. Ayan lang, hindi mo pa alam? Biglang singit ni Lena. May bahid ng pang-iinsulto ang tono. Napalingon si Cassie. Oo Mahinaw niyang sagot. Busy kasi ako sa trabaho, kaya hindi pa ako sanay sa gawaing bahay. Biglang nagbago ang mukha ni Lena. So ano yun? Matalim na tanong nito.
Pinaparinggan mo ba ako na wala akong trabaho? Nagulat si Cassie. Ha? Hindi. Agad niyang sagot. Wala akong ganong ibig sabihin. Pa! Biglang sigaw ni Lena. Tignan mo yung bagong salta oh, kung ano nang sinasabi sa akin. Lumapit si Papa Roy, nakasimangot. Ano ba yan, Cassie? Mag-ingat ka nga sa sinasabi mo. Pa, hindi naman po. Hindi pa tapos si Cassie nang sumingit si Mama. Huwag mo siyang pagalitan. Mariing sabi ni Mama. Wala siyang masamang sinabi. Doon nagsimula ang pagbabago. Simula noon, naging malamig ng pakikitungo ni Lena kay Cassie. Mabilis uminit ang ulo nito at hindi na nila maiwasan ang sagutan. At kahit hindi sanay makipagbangayan si Cassie, hindi rin siya nagpapatalo. Minsan, narinig pa niyang binubulong ni Lena kay Papa ang tungkol sa pagpapaalis sa kanya sa bahay. Isang gabi, habang may trabaho si Cassie sa kwarto, may narinig na naman siyang ingay mula sa kusina. Mga tunog na pamilyar na sa kanya. Alam niyang hindi iyon maririnig ni Mama dahil mahina ng pandinig nito. Si Lawrence naman ay mahimbing ang tulog at kung hindi ka gising, wala kang mapapansin. Tahimik siyang napaupo, mahigpit ang hawak sa mouse. Ayoko sana. Bulong niya sa sarili. Pero mali na to. Bigla siyang nagpanggap na nadulas mula sa upuan. Malakas ang tunog ng pagbagsak, kasabay ang mahinang ungol. Nagising si Lawrence. Lab, mabilis nitong tanong. Ayos ka lang ba? Ang sakit. Daing ni Cassie habang hawak ang tuhod. Tumama yung binti ko, sakit. Magpahinga ka, sabi ni Lawrence. Kukuha lang ako ng yelo. Habang papalabas si Lawrence ng kwarto, narinig ni Cassie ang bigla nitong pagmumura. Agad siyang tumayo at sumunod. Kunwari walang nangyari. Hindi naman talaga masakit ang tuhod niya. Sa hallway, nadatnan nila si Lena at si Papa Roy na sabay na palabas ng banyo. Hindi na kailangan ng paliwanag. Nanlilinsik ang mga mata ni Lawrence. Sa loob pa talaga ng bahay namin? Galit nitong sigaw. Nanatiling tahimik si Cassie. Nakatayo sa gilid. Anong nangyari? Tanong niya. Nagpapanggap na walang alam. Hindi na napigilan ni Lawrence ang galit. Nanginginig ang kamay niya habang nakatingin kay Cassie. Ang mga walang hiya? Madiin niyang sabi. Niloloko nila si Mama, pati si Kuya. Walang inaksayang oras si Lawrence. Dumiretso siya sa kwarto ni na Max at Lena. Ngunit pagbungad pa lamang ay napagtanto niyang walang tao roon. Nasaan siya? Galit nitong bulong. Sa likuran niya, biglang humagulgol si Lena. Huwag mo kaming isumbong. Umiiyak nitong sabi. Halos hindi na makatingin ng diretsyo. Alam naman ito ng kuya mo. Alam niya lahat. Tumigil si Lawrence at humarap sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya ako mabigyan ng anak. Sigaw ni Lena. Parang doon na tuluyang bumigay. Kaya pumayag siya. Hindi na siya natapos magsalita. Sa tindi ng galit, nasipa siya ni Lawrence at napaatras. Napaupo si Lena sa sahig. Umihikbi. Gumapang siya palapit kay Cassie at hinawakan ang binti nito. Cassie, pakiusap. Nanginginig na pagsusumamo. Kausapin mo si Lawrence. Sabihin mo sa kanya. Marahang inalis ni Cassie ang kamay nito. Asawa lang ako. Mahinahon ngunit matatag niyang sagot. Pamilya ito ni Lawrence. Wala akong karapatang manghimasok. Ilang minuto lang lumipas nang dumating si Max. Lito ito. Halatang hindi alam ang buong nangyayari. Ang akala ng lahat, siya at si Lena ang sanhi ng mga ingay. Ngunit malinaw na ngayon kung sino-sino talagang may sala. Hindi na kinaya ni Cassie ang eksena. Tahimik siyang pumasok sa kwarto. Ayaw marinig ang posibleng mangyari. Alam niyang nandoon si Lawrence para pigilan ang anumang mas malala. Mula sa loob, narinig niyang sigaw ni Lena. Basag, puno ng galit at kahihiyan. Baog ka kasi! Hindi nagtagal, umabot ang gulo sa barangay. Doon tuluyang nabunyag ang lahat. Kahit pilitin pa ni na Papa Roy at Lena na manatili sa bahay, wala na silang nagawa. Desisyon ng pamilya, pinalayas na sila. Habang nag-uusap ang mag-iina, hindi maitago ni Lawrence ang inis. Unang kita ko pa lang sa babaeng yon. Sabi niya, ramdam ko na may mali. Pati asawa ko, pinag-iinitan niya.
Tahimik na nakikinig si Mama. Bukas ang pagod sa muka. Mama, biglang sabi ni Max, kami na lang ni Lawrence ang lalaki sa buhay mo. Huwag ka nang maghanap pa ng iba. Hindi ako papayag. Tumango si Mama. May lungkot ngunit may kapanatagan. Pag-alis ng dalawa, tila gumaan ang lahat. Naging payapa ang bahay. Parang nawala ang mabigat na anino. Binalaan din sina Papa at Lena na huwag nang bumalik sa lugar na yon. Hindi na muling nagkaroon ng nobyo si Mama. Tahimik at payapa ang naging takbo ng kanilang buhay. Pagkalipas ng isang taon, nagkaroon ng bagong kasintahan si Max. Isang guro, mabait at malayo sa ugali ng dati niyang asawa. Ngunit pinili nilang bumukod at maghanap ng sarili nilang tirahan. Sina Cassie at Lawrence naman ay nanatili sa bahay ni Mama. Ayos ang lahat. Kung babalikan ni Cassie ang lahat, alam niyang sana ay mas maaga siyang nagsalita. Ngunit mahirap magsalita kapag pamilya ng asawa ang nasasangkot. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya lubos maisip ang nagawa ng mga taong iyon. Ngunit saan man sila naroroon, umaasa siyang nagbago na sila. O kahit man lang natutong humarap sa tama. Nagmamahal. Cassie.